Dagsa pa rin po ang mga mamimili sa Divisoria kung saan magdamagan pa rin bukas ang ilang tindahan para sa mga nagla-last minute Christmas shopping. Ang mga murang panregalo, pinapakyaw na ng mga mamimili. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha! Maril, siksikan pa rin yung mga tindera dito sa Divisoria 2 araw bago ang Pasko. Yung ilang mga magulang nga na namimili dito ng gamit para sa kanilang mga anak gaya halimbawa ng sapatos, hindi na raw isinama yung mga bata para magsukat. Sa halip sa bahay pa lang nila, sinukat na nila sa papel yung paa ng kanilang mga anak at ito na lang yung binabasihan nila para makapamili ng sapatos para sa kanilang mga anak. Baka raw kasi sa dami ng tao mawala pa yung mga bata. Mabili rin rito, Maris, yung mga laruan na tig sa 10 piso. Halos pakyawin nga ito ng mga mamimili. At lalo rin mabili ngayon yung mga gift wrapper na tig sa 10 piso kada 4 o 3 piraso depende sa klase ng papel. Di raw nagbago ang presyo ng bentahan yan sa mga retailer kahit daw kaninang umaga ayon sa mga retailer ay nagtaas daw ng presyo yung mga wholesaler na pinagkukunan nila ng supply ng gift wrapper. Yung mga hindi naman daw makakapagbalot pa ng regalo, ampaw na lang o yung pulang sobre ng pera yung binibili at bibigyan na lamang daw nila ng aguinaldo sa lapi yung kanilang mga inaanak. Piso ang isang ampaw at mayroon ding 10 piso kada 6 na piraso. Mabili rin ngayon, Maris, yung mga food keeper o mga lalagyan ng pagkain na tiyak daw napapakinabangan sa paghahanda ng pagkain sa Noche Buena at sa pagtatabi ng mga matitirang putahe o ingredients. Mabibili yung mga yan sa halagang 3 piraso kada 50 pesos hanggang 100 piso depende sa laki. Okupado pa rin ang mga nagtitinda yung kahabaan ng Recto Avenue rito sa Divisoria area na maghapon at magdamag daw magtitinda rito ngayong Kapaskuhan. Nauna naman ang sinabi, Maris, ng Manila Police na naka-alerto at nagbabantay ang kanilang mga tauhan dito sa Divisoria. Pero kailangan pa rin daw mag-ingat ng mga mamimili para hindi sila manakawan. At yan, Maris, ang pinakasariwang balita mula rito sa Divisoria, Maynila. Maris? Maraming salamat, Trisha Zafra. Samantala, punuan din po ngayon sa mga mall, mga kapuso. Marami pa kasi ang humahabol ng Christmas shopping, lalo't marami ring mga sale at extended ang operasyon ng mga malls. Ang mainit na balita hatid ni Athena Imperial. Kabi-kabila na ang mga mall na may midnight sale at extended mall hours ngayong ilang araw na lamang bago magpasko. Kaya naman ang mga hindi pa nakukumpleto ang mga ihahanda at ipanreregalo sa Pasko, dumagsa sa mga mall kahit 10 oras na ng gabi. Si Ate Connie kagabi lang ipinamili ng gamit ang kanyang 2 chikiting. Paano po nakakatulong yung extended mall hours? Nabibigyan kami ng yung oras na makapamili kasi galing sa trabaho. Katatanggap lang daw ni Mang Arnold ng kanyang Christmas bonus kaya nakipagsiksikan siya sa mall kagabi para ibili ng regalo ang mga anak. Ano niyo po pinagkasya yung budget natin? Tigi-tigis ang damit lang. Mahirap ang pera. Kaya yun ang magbibili ko na yung kaya lang. 2 araw bago magpasko, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagla-last minute Christmas shopping. Ang problema naman nila ngayon, ang mga taxi drivers na naghihingi ng dagdag singil sa pamasahe. Tulad ni Edna, dismayado raw siya sa mga taxi driver na abusado at namimili ng isasakay. Kung di ka pa nakakasakay, kinokontrata ka na. Pag sinabi mo kasi ganito yung destination mo, sige po, 500. Nagpe-presyo na. Paliwanag ng taxi driver na ito. Siyempre, sa sobrang traffic din siguro, kaya nagagano yung ibang mga kasama kong driver. Kung may traffic, may grabe. Hindi naman sa kontrata, kahit nga siguro yung mga unawa na lang din ng pasahero. Pero si Mang Marty, di raw sang-ayon sa pangongontrata ng ilang kapwa niya taxi driver. Kung sa tingin nyo, mali ba yung pangongontrata? Ay, mali po yun. Illegal po yun. Siyempre, papares ka lang ng kita. Kasi kawawa naman yung mga pasahero pares din natin kung may naghahanap buhay yan Athena Imperial, GMA News.